Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, matutulungan ka ng GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na. Dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na nilalampasan. Kaya ating parangalan itong ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM. Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, Gabay ng Filipinong Manggagawa, abroad. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation
resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and DTI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ang inyo pong kababayani, si Ms. Joy Ilagan at ang aking pong partner ngayon. Sa ngalan po ni Pastor Rene Bunsoy, ako po si Gian Hamad, ang co-host ngayon ni Ate Joy. At kayo po ay nakatutok pa rin sa programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Yan. Magandang hapon mga kababayani at samahan po ninyo kami sa isang oras ng chikahan. Yes, isang oras ng makabuluhang talakayan dahil ngayong hapon tayo ay muling magbibigay ng mga gabay sa ating mga OFWs. Napakaganda na pag-uusapan natin ngayong hapon. Yes, at ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay isang makabuluhan na pinag-uusapan ng mga OFW, lalo na kapag sila'y pauwi na. Ayan, tinatanong nila ito. Yan. Yung mga nakaraang linggo, ang ating pinag-usapan, usapang pag-ibig, hindi ba? Yes, kung paano ang meron pang pagpapatawad. Pagpapatawad at kung kaya pa bang remedyohan ang mga pusong sugatan. How to fix a broken relationship. But I think this time ang ating pong pag-uusapan ay very timely din, lalo na nga po sa mga OFWs po natin, mga kababayan po natin, lalo na yung mga matagal na nangingibang bansa. Pero hanggang ngayon ay challenge pa rin sa topic na ito. Tutukan niyo po kami, wag niyo po kami iiwanan ngayong hapon na ito, samahan niyo kami ngayong hapon sa ating pong programa. At kung napapansin po ninyo, wala po si Pastor Rene. Yes, wala po si partner kasi po ay meron siyang dinaramdam at samahan niyo po kami sa panalangin sa kanya upang muli ay makabalik siyang malusog. Yes. Pero bago po ang ating topic ay nais muna nating basahin po ang ating pong mga dapat natin pong malaman para how to connect with GFM. Ayan. Sige nga po, tingnan natin. So para po makonect po ninyo kami, meron kaming FB account, ayan, the Global Filipino Women Foundation Incorporated, at meron din po kaming Instagram, and then ganoon din po ay meron kaming YouTube channel na kung saan po yung mga hindi nyo napanood na gusto nyo pong malaman ng mga segment namin, pwede nyo po nyo mapanood sa aming YouTube. Ikaw naman, Ma'am G, ano naman ang ating next? Yan. At if you want to stay connected and updated po sa mga kaganapan dito sa GFM at sa mga bagay po na ating ginagawa para sa ating mga kababayaning OFW, you may connect with us sa mga platform po na nabanggit. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta at tumatangkilik sa ating pong organization. At if you are going to visit our Facebook page right now po, we already have reached 8,300 followers. So maraming salamat mga kababayan for supporting our Facebook page. At kung kayo po ay may mga kakilala pa, mga kamag-anak, kaibigan na OFWs, please have them look into our page. Paki-follow po, paki-like po ang aming page dahil dito po marami kayong matututunan, lalo na pagdating sa katulad na banggit kanina ni Ate Joy, sa mga social media platforms natin, wherein we discuss or educate our OFWs patungkol sa kanilang mga dapat malaman sa batas, karapatan,
depensa at ano yung isa? Benepisyo. Ayan. Bigla po Naglag. At ngayon din naman po ay tingnan po natin ang mga programa ng GFM. Ayan. So ating pong kanina po lamang ay ongoing po ang ating cool program. Ang ibig sabihin po noon ay caring for outstanding outbound laborers po. Na kung saan meron po tayong online appointment, e-registration, printing of documents, online submission of documents for direct hires, photocopying, and even po yung paralegal services. Libre po ito, kaya po kayo po ay huwag mag-atubiling pumunta dito sa aming tanggapan. At yun din po ay meron po kaming free meals na kung saan po ay pumupunta po ang ating po mga kasama dito sa GFM, dito po sa DMW para mamigay po ng food stop. At ito po ay open 11 hanggang 1 p.m. At katatapos lang po kanina at ang aming pong tanggapan dito ay bukas every Monday to Friday po, 7 a.m. to 4 p.m. At ang aming pong tanggapan or opisina ay matatagpuan ninyo sa 10th floor, State Center 2 Building, Ortigas Avenue, Mandaluyong City. Katabing-katabi lamang po ito ng DMW Office or Department of Migrant Workers na dati o mas kilalang POEA. No? At lagi nga sinasabi ni Ate Joy, no, kayo po ay maglalakad mula sa Robinson's Galleria. Yes. Ako, ilang minuto lang, Ate Joy? 6 minutes Oh, di ba? Ayun po tumatakbo. Hinihingal ka pa. Pero napakalapit lamang po. So, wag po kayong magkatubili na bumisita sa aming pong opisina. 7 to 4, 7 a.m. to 4 p.m. po open ang aming office hours. At yung pong mga services namin, ganong oras din yung ma-avail. Except dun sa free meal na nabanggit po natin, Joy, 11 a.m. hanggang 1 p.m. lamang po. First come, first serve. Basta po mayroon tayo na lang food stop. Yan. So, alam ko po kayo nag-iintay na sa ating pong topic ngayon. At mangyari po ay kayo po ay mag-comment, ano po, at makichika po kayo sa amin. Malay po namin at kami po ay may matutunan din sa inyo. At yan po, tayo po ay meron ng pagbati. Sige, G. Ayan, sabi po ni AJPR, mapagpalang araw po sa ating lahat. To God be the glory. Yan mga kababayani, kung ito ay napapanood ninyo, paki-like and share po ang stream na ito. Nako, ibahagi po natin ito sa ating mga kamag-anak, kaibigan, kapamilya, kapuso, at iba pa. Ayan, at sigurado po marami kayong matututunan. Siguro, i-spill na natin, Ate Joy, kung ano yung ating pag-uusapan ngayong hapon. Ayan, okay. So, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung tinatawag na mga rason kung bakit walang ipon. Nako, may ipon ka ba? Oo, walang ipon. Ayan. Baka po, sama ng loob na lang ang naipon. Pero pag-uusapan po natin ngayong hapon ay pag-iipon po ng pera, no? Specifically sa ating mga kababayani OFW. Lalo na po yung mga matagal na na nangingibang bansa. No? Alam niyo po, isa ito sa malungkot na katotohanan na hindi porke po lahat ng ibang bayan ay matagal nang nag-a-abroad. Established na. Yes, ba? May mga marami tayong nakakausap na kahit matagal na sila, pag uwi nila sa yung tinatawag na walay, at sila ay kawawa sila. Minsan ay, sila pa yung walang bahay, sila pa yung may sakit na wala pa silang mahinga ng tulong. After na makatulong sila, diba? Nakakalungkot yan. No? Alamin po natin kung ano nga ba yung mga rason kung bakit walang ipon ang mga OFWs natin at parang umuuwing luhaan. At mamaya alamin din po natin kung ano naman yung mga tips na maaari po nating ibahagi sa kanila. Yes. At may special guest tayo. Abangan ninyo yan, mga kababayani. At sigurado kami kayo ay maraming mapupulot, matututunan kasi this is from a personal perspective and experience. Mukhang kilala mo tong guest natin, Ate Joy. Abangan po natin, Yes. At tayo po tayo po mag-short break muna. Abangan po ninyo ang ating pagbabalik. Paki-like and share po itong ating live stream. And we will be back after a short break. Okay, bye. But stay tuned. Bata, mag-a-abroad ka ba? Hep. Bago ka magdesisyon, panoorin mo muna ito. At baka magbago pa ang isip mo. Hindi biro.
ang mag-abroad. Tinatayang nasa 10 milyong mahigit ang kabuuang bilang ng mga Filipino ang nagtatrabaho abroad. Ikatlo naman tayo sa buong mundo na may pinakamataas na remittance mula sa mga OFWs. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga estudyante kung bakit nais nilang magtrabaho abroad at ito ang ilan sa kanilang mga sagot. Walang mahanap na trabaho dito. Gusto kong kumita ng mas malaki. Hindi kayang bumuhay ng pamilya ang sweldo dito. Gusto kong subukan ang karir sa ibang bansa habang bata pa. Gusto kong pag-aralin ang aking mga kapatid. Gusto kong ipagamot ang nanay o tatay ko. Nangangarap ako na mamuhay sa ibang bansa. Gusto kong makaipon para mabili ko ang lupang sinasaka ni tatay. Sa pag-abroad, merong mga risks at mga challenges. Maraming challenge ang haharapin mo sa pag-abroad. Tulad na lang ng pagkakaiba ng kultura at lingwahe, ibang tradisyon, relihiyon, pagkakaiba sa pananamit. Mayroong lugar na sobrang init, meron din naman sobrang lamig. At huwag ka nang maghahanap ng only rice. Siguradong wala niyan sa lugar na iyong pupuntahan. May video ka ba? Baka wala din. May mga makakatrabaho ka na iba ang ugali at pamamaraan sa pagtatrabaho. Malamang na mas maunlad ang teknolohiyang gamit nila kaysa sa atin. At naku, kapag tumama ang homesick, malayo ka sa mga kapatid mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga tropa mo, sa piyesta, sa birthday party, binyagan, galaan at iba pa. At pagka nagkasakit ka, walang mag-aalaga na nanay sa iyo. Magpupunas ng malamig na tubig kapag mataas ang lagnat mo. Magdadala ng pagkain sa kwarto mo. Maghihimas ng masakit mong katawan. Pagka may krisis sa pamilya, asahan mong magiging dependent ang pamilya mo sa perang pinapadala mo. Huwag naman sana na habang nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho abroad, iba naman ang tinatrabaho ng asawa mo or girlfriend mo. Naku po, tatang! Pumunta naman tayo sa mga risks. Alam mo bang talamak ang illegal recruitment sa atin? Ayon sa Statista Research Department, noong February 2, 2022, mayroong 1,800 na kaso ng illegal recruitment ang na-record mula January at October ng 2021. Mas mataas ito kesa sa nakaraang taon at patuloy pang tumataas. Ang apat na common targets ng mga recruiter ay mga family providers, mga nag-aambisyon na lumabas ng bansa, at mga estudyante na bagong graduate na katulad mo. Ilan sa mga modus operandi ng mga illegal recruiter na ito ay ang internet scam o blind ads, direct hiring, tourist worker scheme, backdoor point scheme, student worker scheme, at visa assistant or consultancy scheme. Kaya mo ba naharapin ang mga challenges na ito? Financially capable ka ba? May kwalifikasyon ka ba? Handa ka bang iwan ang iyong pamilya para magtrabaho abroad? Kaya kung nagbabalak kang mag-abroad, abay isipin mo muna, alam mo ba ang mga risks at mga challenges ng pag-abroad? Magandang tanghali or magandang hapon sa ating mga kababayani. Kayo ay nakatutok pa rin sa programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Ngayon ay March 13, 2024 at ang oras natin ay 1:20 p.m. At katulad ng ating pinag-uusapan kanina, ngayong hapon ay napakaganda po ng ating talakayan dahil ating aalamin, no? Ano nga ba ang mga rason kung bakit walang ipon
ang mga OFWs na umuwi sa ating bansa? Well, this is not really applicable to everyone. Dahil iba naman ay may mga OFWs naman po talaga tayo na nagiging maunlad sa buhay or successful, may ipon. Pero generally speaking, marami pong mga kababayan nating OFWs ang medyo challenge po talaga sa area ng pag-iipon at alamin po natin ano nga po ba yung mga rason at let's also find out paano po natin ma-overcome ang mga challenges na ito. Okay, sige. Ma'am Gista, salamat po muli. Ngayon po ay nagbabalik po muli kami ngayon at nakita nyo, 3 po kami ngayon. Ano? Ayan. So ngayon po ay meron po tayong guest. Ano po? At ang guest po natin ay birthday po niya kahapon. Ayan. So happy birthday, my love. So love siya kayo. So, kasi po, yes, ay si Mr. Rico Ilagan po, ayan. So, ngayon po ay malalaman natin sa kanya yung mga realidad po. Kung bakit nga ba yung ibang mga OFW ay pag umuwi, ay walang ipon. At paano naman siya, nang siya ay naging OFW, ay natutunan niya na magkaroon ng ipon. Ayan, tingnan natin kung nung umuwi siya, may ipon siya. Welcome po, Sir Rico. Thank you po, ma'am. Parang dapat po ay guest yata, dapat kayo ng February. Pang Valentine's po yata ito. Pagpalang hapon po sa ating lahat. Kung napakagandang topic po ang pag-usapan itong aking marami o na nakakatawa. Ako man din po sa aking experience ay almost 10 years na aking pagkakay po sa barko ay ako po ay napakaganda. Very generous po ako sa aking pamilya. At nung ako po ay magpakasal, ay wala po talaga akong ipon, 0-0. Kasi doon po sa aking kinikitang sweldo, ay pati lahat kasama na yung mga kaibigan ko, kasama sa budget. Kaya nung tinanong na ako nung aking napangasawa, sila, ay sabi ko, naku, zero ang aking account. Kaya medyo nakakagulat sa loob ng 30 taon. Pero salamat ganun man, turuan ako ng malaking bagay, naturuan ako ng aking may bahay kung paano mag-ipon. Setay muna. So, mabilis ang aking love. So, mabilis na. So, kami muna, titignan po natin, bakit nga ba, ano ang dahilan? At walang ipon ang mga OFW kapag sila nag-aabroad. Ate Joy, matanong ko lang, si Sir Rico ay OFW for how many years na po? 26 years. Ayan. 26 years na OFW. At kanina nabanggit na ni Ate Joy no, na somehow meron na silang ipon ngayon. Pero katulad nga po nang na-mention na kanina ni Sir Rico or ni Kuya Rico ay hindi kaagad na gano'n. No? Parang nung umpisa ay hindi rin sila makaipon. Salamat kay Ate Joy na natulungan niya ang kanyang asawa na makapag-ipon. Pero alam niyo po ba na this is based from surveys at actually you will give the credit to Searching Kitan. No? Mga common reasons daw kung bakit umuuwing walang ipon o luhaan ang mga OFWs is number 1 daw po ay expensive cost of living. No, do you agree with that, Sir Rico? Is that a factor po na pag expensive ang cost of living talagang mahirapang makaipon si OFW? Agree po ako doon. Kasi po minsan tumitingin po tayo sa income. Kung malaki po yung income, parang mas ganado rin po tayo mag-spend ng pera dahil alam po natin next month meron na uling dadating, may babalik ulit sa atin. Lalo na gaya namin, pag mga bansang napupuntahan, mahilig kami mamili, mahilig kami mga collection, kaya tuloy, mas ang laki. Ang peso, kumpara kung sa Pilipinas mo yung uuwi, malaki sana siya ang value, pero pag doon din yun, sa US, o sa Japan, o Korea, halos even lang, yung dollar, ay converted sa kanila, halos parehas lang, kaya ang bilis din maubos. Kahit anong laki ng pera, madali din siya. And I think yun po yung minsan na na-overlook, ano? Akala lang natin, ang laki ng kikitain. Halimbawa, yung si OFW papuntang Japan or papuntang South Korea, ang laki ng offer. Pero hindi natin na-consider na ang mahal ng bayad nila sa accommodation, ang mahal ng cost nila, ng expenses nila sa pagkain, no? At kung dito nga daw sa Pilipinas sa trabahuhin or kikitain yun, is almost the same lang. So, tama po pala yun natin. May hindi makaipon ng mga OFWs. Yes, so bagay sa akin ang pagpunta nun dati sa Dubai, nung ako po ay nakipag-usap sa ating mga OFW, sa Dubai ay napakamahal ng cost of living. Kahit po yung kanilang tinitirahan ay talagang napakalaki ng kanilang
expense doon. Kaya yung mga OFW natin, pag kukonti ang kanilang kita, talagang doon na lang napupunta. Sa kanilang bahay, at sa kanilang pagkain. Kasi maliit lang na doon kwarto, dito ikukumpara natin, ang mahal-mahal talaga. Kaya sila, hirap na hirap silang mag-ipon, lalo na pag magmaliit lang din ang kanilang kita. Yan. So, hindi ganun kadali, no? Dapat makita rin natin yung expenses, Yes. hindi lang yung salary talaga. Minsan na-excite tayo sa ganun, laki ng offer, no? Pero hindi natin na-realize, ang laki din pala ng cost of living or expenses doon. Another reason po na ibinigay sa atin is sobrang padala ng pera sa pamilya. Yan, lalo na pag binata pa. Ano ba yun? Paano ba yun? Opo, siyempre, pag madaling humingi si na kapatid, nandiyan naman si kuya, bilang parang nagkakaroon ka rin ng ego sa iyong sarili na, ay, kaya-kaya kong ibigay yung pangangailangan. Sige, kaya parang tumatanim na sa isip nila na, ay, nandiyan si kuya, madali nating lapitan. Kaya, ang bilis-bilis lang natin bubunot, bigay lang ng bigay. Kaya, ganun kabilis din maubos ang isang buwang sweldo. Ayun. So, ibig sabihin pala, dahil may pera, hindi na iniisip yung ipon. Ang iniisip lang magbigay. Ayan. So, And siguro motivation kasi, ang reason kung bakit umalis ng bansa ay para makatulong sa pamilya. So, with that said, no, parang ang dating po nito sa akin, ang mensahe na aking nakukuha from this is, okay lang na magbigay sa pamilya, kung yun naman talaga yung dahilan kung bakit ka nag-abroad. Pero huwag kalimutan na magtabi. yes. Mag-save para sa sarili. Na napakahalaga na magtira din ng para sa sarili, lalo na kung emergency fund or in case of emergency. Ano kung nagkasakit ka? Nasa ibang bansa ka, wala mag-aalaga sa'yo. Di ba? Na-experience niyo po ba yun, Sir Rico, nung kayo ay nasa abroad? Pag na-experience ko po yung mga ganun bagay na pag nagkasakit talagang ma-realize ko na, ay, dapat hindi pala ako naging ganun, naging busayak sa pera. Kung hindi lang sana nag-forgood na ako ng taas just earlier na nakapag-ipon ako ng maayos. Kagaya nga ngayon, biyaya naman ng Diyos, napapagtiyagaan makakapag-ipon. Ayun. At another reason po na nabanggit dito, no, base rin po sa ating mga feedback from OFWs, overspending ng mga beneficiaries o ng mga pamilyang tumatanggap dito. Nako, eto si Ate Joy ay may bahay po ni Sir Rico. Si Ate Joy ang tatanungin ko. Biglang naging ako na lang wala po. Siya na lang. Kasama siya sa interview natin, alamin natin. Ate Joy, sa napapadala sa iyo na remittance ni Sir Rico, pwede mo bang i-share sa amin, how do you allocate your budget? Yan. Paano mo, kasi kanina, ibinida ni Sir Rico na salamat sa iyo, naturuan siya na i-manage din yung finances ninyo. So, pwede mo bang i-share sa ating mga kababayani, paano mo ito ginagawa? Okay, so dahil sa experience ko bilang anak ng OFW, ako po ay anak ng OFW since ako po ay 6 years old. So, ang tatay ko ay nag-a-abroad. Dahil doon po, kami po ay naturuan ng nanay ko how to value money. Na bawat sentimo ay pinagtrabahuhan ng iyong tatay. Kaya dapat hindi mo aaksayahin. Kaya nung po ako'y nag-asawa, nadala ko po yun. Kasi nga po, napakahalaga na pinaghirapan ng iyong asawa, ang gagawin mo bilang isang asawa ay i-manage ng tama yung pera. So kaya ang ginawa ko po, nung po ako'y naging asawa niya, ay kung ano po yung needs ay aking binabalanse. Needs and wants. So, namin bilang mag-asawa, dahil kami bago mag-asawa, ano ba yung dapat unang ipundar? So, bawat po padala niya, may nakasube sa bawat aspeto. Kung ito'y panggastos lamang. Kung ito'y pambayad lamang. So, I make sure kung ano po yung may utang kami, dapat bayad yung utang. At hindi ko inugaling gumastos beyond yung natatanggap ko pong remittance. Yun po yung napakahalaga. Kasi kaya po hindi nakakaipon, gawa po kapag kayo po ay pagpadalagad, iniisip mo agad kung ano saan mo gagastusin. Dapat po, sa pagbabudget bilang asawa, ay dapat iisipin mo, dapat una muna, paano ka magsusubi doon sa perang padala. Dapat daw po, pag halimbawa ay tayo ay nagmamanage ng pera, natutunan ko na ang una mong isipin, magsubi muna.
Una yung Savings muna bago yes, expenses. yes, yun ang dapat gawin natin. Tama. And then, yung expenses naman, kung ano yung dapat bayaran, dapat binabayaran yun. Hindi yung kuryente, tapos na yung bayaran, inubos mo na at hindi mo Na binayaran. ipang-Shopee na. Ano? Lalo na Ipang-Shopee kayo, muna ano? bago nagbayad ng bills. So, napakahalaga din talaga yung background ng pamilya mo kung paano ka tinuruan ng iyong magulang. Kapag yun ay nangyari sa'yo, mas matututo ka. Kaya sa akin, ang experience ko ay hindi ako nag-overspending. Kasi nga, pinahalagahan ko at naiintindihan ko na mahirap yung pag-ako. Siguro dun sa konteksto na sabi mo may ganong background. Pero siguro naman sa sitwasyon, Ate Joy, na kung walang mga magulang na nakakapagturo sa kanila or hindi sila na-educate pagdating sa financial literacy, napakaganda nung yung suggestion or recommendation na ikaw mismo, no, disiplinahin mo yung sarili mo na bago gumastos, unahin mo yung savings, yung allocation para sa mga responsibilidad katulad ng mga bills, no, yung mga utang na kailangang i-settle kung nag-loan kayo para sa pag-abroad ng Yes. kaanak. Yan na. Napakaganda po noon na unahin natin yung mga mahalaga, no? Tapos kung may sobra, siguro okay lang namang i-treat paminsan-minsan ang sarili, no? Pero not too much. Sabi nga ni Ate Joy, let's live within our means. No, wag masyadong mag-aarabo kung hindi naman talaga afford. Yan. Yan. Huwag parangya kasi yung ibang mga OFWG, alam mo ba na sabi niyo ba, one-time millionaire. Ay, oo. Di ba pag umuwi, talagang lahat pakakainin mo. Pero pagkatapos nun, uutang na, malungkot na. Saka minsan na-obserbahan ko rin, kalimitan din sa mga OFW, sila yung nagsusugal. Marami ang mga nag-i-involve na kaya ang bilis ng mga... So, yung mindset po talaga, no, napakahalaga na ikaw, una, alam mo ang iyong priorities. Pangalawa, sabi ni Ate Joy kanina, ilang beses niya inulit. Gusto ko yun sabi niya, pinahalagahan ko. No? Pinahalagahan ko. Una, pinahalagahan niya yung hirap ng kanyang asawa, kaya yung fruit ng labor, pinahalagahan niya rin, no? Hindi basta gasta ng gasta. Yan. So, napapasarap ang ating usapan. But, batiin natin ang ating mga taga-subaybay. At yan, shout out po kay Jayame. Hello mga kababayani. Thank you for tuning in with us. Jamie, belated happy birthday at church meet ko yan. Yan. Ayan, thank you sa pagsubaybay. And Lin Chu, hello po Ate Joy at Kuya Rico. Ayun, hello Lee. Taga-baybay ko yan, taga-amin yan. At shout out kina Mary Rose, Pesalbon, Rochelle, RC London, di magkulang, Mel Gonzalez. Magandang hapon po sa inyo lahat. At siguro let's take a short break, no? Napakaganda na ating pinag-uusapan. But stay with us po, no? Sa pagbabalik po natin, i-share po natin the rest of the tips and advices, mga gabay na ibibigay pa sa atin na ni Sir Rico at ni Ate Joy patungkol sa usapin ng pag-iipon. At alamin pa natin, ano pa nga ba ang mga rason kung bakit walang ipon ng mga OFWs at ano ang dapat natin gawin patungkol dito. Wag po kayong aalis, kami po ay magbabalik. Gabay ng Pilipinong manggagawa Abroad. Okay. Isang magandang umaga po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Ako po si Pastor Joey Gonzalez, pastor po ng Evangelical Church of Rizal sa Lipa City. Na-involve ako sa ministry ng Global Filipino Movement dahil gawa nung ang isang miyembro ko ay nagkaroon ng problema sa bansang Saudi. Sinamahan ko rito ang kanyang asawa at isang hipag upang humingi ng tulong dito sa kanyang sitwasyon sa Saudi Arabia. At umaasa kami na sa tulong ng Panginoon, siyempre, at sa tulong ng Global Filipino Movement ay magkaroon ng katugunan, positibong katugunan ang pag-uwi ng aming kapatiran dito sa bansang Saudi. Ang Global Filipino Movement ay talagang isang ministry na
malaki na itutulong sa ating mga kababayan, lalo na ng mga kababayan natin ng mga nasa larangan ng domestic helper. Kasi talagang yung mga bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay pagbibigay ng bagay na imumulat ng kaisipan ng ating mga kababayan kung paano sila dapat maging maganda ang kanilang kalalagayan, maganda maging trato sa kanila, at kung paano sila manilbihan. Kaya naniniwala ako na sa tulong ng Global Filipino Movement at maging ang ating gobyerno ay mabigyan ng magandang kaparaanan at kaayusan ang mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang domestic helper, na hindi naman sila magkaroon ng mga karanasan na pwede nilang ikatroma, pwede nilang ika-homesick, kundi bagay na talagang magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga pagtatrabaho. Isang kagalakan, isang katuwaan na malaman ko na mayroong ganitong ministry para sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang ganong domestic helper or migrant worker. Kaya nga, ang bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay para talagang ma-boost ang moral ng ating mga kababayan, hindi man nakauwi o parang mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema, kundi bagay na makita nila kung paano ang mga bagay na ginagawa nila dun sa ibang bansa. Kaya nga, para din sa mga kapatiran, kung kayo man ay natatrabaho sa ibang bansa, sana ay makita nyo yung mismong bagay na ikagagalak ninyo, ikatutuwa ninyo sa paninilbihan bilang isang overseas migrant worker sa ibang bansa. Ayan, so muli po kami po ay nagbabalik ang inyo pong kababayani sa hapong ito. At kami po ini-encourage sa bawat isa po ay manood at pakishare po ninyo. At pwede rin po kayo makipagkwentuhan sa amin at mag-comment po sa ating pong topic ngayon na mga rason kung bakit walang ipon. Ay. Kung ikaw ay nakaka-relate, kababayani, at ikaw din ay namumroblema sa pag-iipon, ako, i-share mo na yung problema o yung tips siguro, no? Kung meron din kayo mga best practices na pwede ninyong ibahagi sa amin. Dahil I think hindi lang naman siya sa OFW applicable, kundi sa lahat po sa atin, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay breadwinner sa family mo, ako, ito yung isang bagay na maganda na ating mapag-usapan at ating matutunan. yes, tama ka diyan, G. Ano? So talaga po na sa hapong ito ito po ay exciting na topic po ngayon at napapanahon dahil alam naman po ninyo ngayong panahong ito talaga ang Shopee at ang Lazada ay ang limit. Ano po? Siguradong nakaka-relate kayo dyan at minsan hindi man kailangan pero naku po yung mga asawa ng OFW basta't may sale. Ngayon po magpi-50 na naman. At di ba magpi-30th. So talaga po nga hindi magkaintindihan ko anong bibili. Ano ba, G? Oo, wala katapusan yan. Dahil pag tumunog na Shopee. Yeah, kanina diba? Tempting po talaga, no? At katulad ng sabi mo nga kanina, Te Joy, minsan kahit hindi natin kailangan dahil nakita natin na, uy, sale, bagsak presyo, o sa mall, no, napadaan ka lang, makita mo na 70% off, ay tayo'y napapabili. Pero sa mga OFWs, ito rin ba yung mga reasons? No? Kanina na-mention natin yung tatlong dahilan. Una ay expensive cost of living. Pangalawa, sobrang padala ng pera sa pamilya. At yung pangatlo ay overspending by the beneficiaries. Yan. Ano pa po kaya yung mga ibang rason kung bakit walang ipon ng ating mga kababayaning OFWs?
Okay, so itong pang-apat natin naman, ito yung hindi malimit pinapansin. Walang ipon kasi no emergency funds. Ano? Yan. Ano ba yung emergency funds? Ano? Yung bang mga bagay, yung mga panahon na kailangan mo yung mga ipon na kung saan ay wala ka talaga emergency funds dahil hindi ka talaga nag-aalat. Diba? Hindi siya priority natin. Eto mo, yung pagkakasakit, di ba? Pag tayo may sakit, hindi magkaintindihan kung saan kukunin kasi hindi natin ito na paghandaan. Sabi, bakit ito na paghahanda ng sakit, di ba? Kasi ibili ko na lang siya ng pagkain o ibili ko ng damit, no? Pero yung pala, mahalaga pala po na tayo po ay may emergency funds. Kung saan po na ito ay hindi natin kinikibo para in case na kailangan natin o may nangyaring emergency nga, may madudukot. Ano po? Ayan, may tanong ako kay Sir Rico, no, Ate Joy. Yes. Since kayo po ay isang seafarer nasa abroad, pagka po kayo ay nagkakasakit or halimbawa may mga accidents po no, sa barko, sino po ang gumagastos ng mga medications ninyo? Kami po ay covered pa rin ng isang insurance, PNI, Personal Indemnity. At ang for a meantime, ang gagastos ko na yung company, pero i-reimburse naman nila sa insurance na kung saan kami ay na-involved. In that case, na ang insurance nyo may sagot ng medication ninyo, will you still consider na ang emergency fund ay isang bagay na dapat din po nating bigyan ng pansin? Yes po. Tama po yun. Kasi po, while we are on board lang, doon kami nako-covered. Pero pag once we are, because we are contractual only, once we are disembarked, the company are not involved. Liable to English yun na. Ano pa English tuloy ni Sir Rico? Bigla tayo na. Yun po yung napakahalaga. Kasi pag mga seaman po yan, on board lang, sila po covered. Pero pag sila po ay nasa nakababa na, wala na po. Kaya napakahalaga na ang bawat isa po ay insured at meron po tayong tinatawag na health card. Ayan, at o kaya health insurance. Same with our land-based workers. Yes, no, na during their contract, depende pa nga sa kontrata nyo kung anong coverage. So, ibig sabihin po, ang emergency funds sana, no, ngayong tayo po ay, ito'y nadidiscuss natin, maging eye-opener sa mga kabayan, even sa mga local employees natin dito sa Pilipinas, ay i-consider po natin na ito'y umpisahan natin ng emergency funds. Kasi nga, ang emergency cases ay hindi natin alam kung kailan mangyayari. Hindi no? inaasahan kung Hindi pangyayari. Oo, kaya mabuti na ang handa, no? Kaysa naman na hindi mo alam kung saan ka kukuha or huhugot ng pera. Tama kaya dyan, Ma'am G, kahit nga sa pag-asawa, pag hindi ka handa, hindi pinapangutang, kaya napakahalaga na handa ka. Parang hindi maganda yun, kakakasal mo lang, magbabayad ka na ng utang. Kaya nga so yun, napakahalaga talaga na prepared. Tama. At another reason, no, isa pa pong rason kung bakit walang ipon ay lack of financial goals. No, ano ba yung mga financial goals? So napakahalaga na ang financial goals natin ay naka-set na pag ikaw ay lalabas na bansa or mag-abroad, bago ka pa man pumunta sa ibang bayan or bago mo pa man mahawakan yung pera mo, no, ay yung financial goal muna ay iset mo. No, bago yung mga gastusin, katulad na rin ng na-mention kanina. So, ano ba yung financial goal mo? Ang goal mo ba ay makaipon? O ang goal mo ba makapagbayad muna ng utang? Mag-invest, no, sa isang negosyo? Or magnegosyo? Or ang iyong financial goal ay for your retirement? No, napakahalaga na meron kayong financial goal. Matanong ko po kayong dalawa na interviewing ko na dahil kayo naman ay teamwork pagdating sa financial management. Sir Rico and Ate Joy, kayo po ba ay mayroong financial goal ngayon or before? Meron na ba kayong naiset na goal para sa inyong pamilya na inyo nang na-attain? Or ngayon ba may binubuno pa po ba kayo na financial goal? Nung after ng marriage po namin, nag-open po kami, nag-usap po kami tungkol doon sa financial goal. Ay nilatag niya sa akin yung mga plataforma, yung mga plataforma na kung paano i-budget, alatad itong pera. At talaga napagkasunduan namin, maganda. Bumili na natin plataforma. Bumili ng lote sa isang subdivision. Tapos nung nabayaran yun, ng almost 2 years, nag-loan kami para tayo ng bahay. Kaya ang bilis lang, ang bilis.
nakakatuwa. At kasi siyempre, bilang bagong kasama din kami, pinakikiramdaman ko. Mahalaga, pakikiramdaman mo din kung sino ba itong napangasawa mo. Baka may pakaramdaman mo din kung scammer. Baka yung kasama mo masyadong walda sa Oo. Pero kung nakita ko naman na, yung galing talaga. Lalo po kayo na in love. Ayun. So, tama yung sinabi niya. Yung una, alam niyo ako sa Batangas, pag ikinakasal may sabog, ano? So, Ano yung sabog, Ate Joy? yung sabog kang G sa Batangas, pagkasalan, yung mga ninong at ninang ay nagbibigay ng kanilang, yung Parang gift. pakikim. Okay. May regalo sa kanyang inaanak. So yun, kami ay nabigyan at yung ginawa namin, yung pera namin, after sa mga bayarin, ay aming idinown doon sa lupa ng bahay. Ayun. So pagkatapos namin na-avail yun, ay inanuman namin na, tinarget naman namin na makapagpatayo kami. Ng bahay. So after 10 years, may bahay na kami. Wow. So after na may anak kami, ay may bahay na kami. And then after noon, tinarget naman namin na magkaroon ng sasakyan. Ayun. So, hanggang sa nagkaroon kami ng 3 lupa, nagkaisang sasakyan, and then ang sumunod namin naman ay makapag-establish ng negosyo. Ayun. So yun, ngayon ang aming meron din kami mga insurance. Ayun. Tatalong namin din ang kasama yung insurance para sa aming anak. So educational plan. So inuna namin ang educational plan ng aming panganay, si Rich. From 0 age, ngayon natanggap na siya para sa kanyang education. Sa Manulife kasi kami kumuha, and then tumatanggap na siya. 2 years na siya tumatanggap, so tunay yun. So, tunay yung educational plan, ano. So yun, so magandang bagay na may plano kayo, at inaano nyo kung nasaan na kayo. So may target kayo, yun. So ngayon kami ay nasa target na dahil mag-exit plan na siya, doon na kami sa pag-establish kung anong negosyo na pwede, na dito na siya mag-stay. Yes. So, ang exit plan, no, para sa ating mga kababayani at ibang mga tagapanood, taga-subaybay, ito po yung pagpaplano ng mga OFWs kung sila po ay nagpaplano na huwag nang bumalik, no, at mag-settle na dito sa Pilipinas. At napakahalaga na-mention na mayroong goal talaga. Kasi mas magiging magiging persistent ka na gawin yung mga pag-iipon dahil meron ka pinaglalaanan. Ako, thank you sa mga insights po ninyo. Ako mismo maraming natututunan. At another reason, no, ay ito, parang napag-usapan na natin siya kanina, Ate Joy, magarbong sale. Yan, na-discuss na natin yan, no? Nadaanan natin. So, kaya, naku, mga kababayani, bago mag-check out, pag-isipang mabuti, no, na-allocate na ba natin yung ating mga gastusin. Kung ikaw ang tumatanggap ng remittance, kababayani, no, kapamilya, ang kamag-anak mo yung OFW, bago gumastos, pag-isipan po ng mabuti kung ito ba ay kailangan or ito ay bagay lang na gusto natin. Ayan. Naku, Ate Joy, maraming salamat sa inyong mga na-share. Pero marami pa po, no? Wag po kayong aalis. Tayo po ay we'll take a short break, no? At sa mga tagapanood po natin, wag po kayong aalis. Kami po ay babalik pa. We'll just take a short break at marami pa po tayong pag-usapan sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Bata, mag-a-abroad ka ba? Hep-hep, bago ka magdesisyon, panoorin mo muna ito at baka magbago pa ang isip mo. Hindi biro, ang mag-abroad, tinatayang nasa 10 milyong mahigit ang kabuuang bilang ng mga Pilipino ang nagtatrabaho abroad. Ikatlo naman tayo sa buong mundo na may pinakamataas na remittance mula sa mga OFWs. Nagtanong-tanong tayo sa ilang mga estudyante kung bakit nais nilang magtrabaho abroad at ito ang ilan sa kanilang mga sagot.
Walang mahanap na trabaho dito. Gusto kong kumita ng mas malaki. Hindi kayang bumuhay ng pamilya ang sweldo dito. Gusto kong subukan ang karir sa ibang bansa habang bata pa. Gusto kong pag-aralin ang aking mga kapatid. Gusto kong ipagamot ang nanay o tatay ko. Nangangarap ako na mamuhay sa ibang bansa. Gusto kong makaipon para mabili ko ang lupang sinasaka ni tatay. Sa pag-abroad, merong mga risks at mga challenges. Maraming challenge ang haharapin mo sa pag-abroad. Tulad na lang ng pagkakaiba ng kultura at lingwahe, ibang tradisyon, relihiyon, pagkakaiba sa pananamit. Mayroong lugar na sobrang init, meron din naman sobrang lamig. At huwag ka nang maghahanap ng only rice. Siguradong wala niyan sa lugar na iyong pupuntahan. May video ka ba? Baka wala din. May mga makakatrabaho ka na iba ang ugali at pamamaraan sa pagtatrabaho. Malamang na mas maunlad ang teknolohiyang gamit nila kaysa sa atin. At naku, kapag tumama ang homesick, malayo ka sa mga kapatid mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa mga tropa mo, sa piyesta, sa birthday party, binyagan, galaan at iba pa. At pagka nagkasakit ka, walang mag-aalaga na nanay sa iyo. Magpupunas ng malamig na tubig kapag mataas ang lagnat mo. Magdadala ng pagkain sa kwarto mo. Maghihimas ng masakit mong katawan. Pagka may krisis sa pamilya, asahan mong magiging dependent ang pamilya mo sa perang pinapadala mo. Huwag naman sana na habang nagpapakahirap ka sa pagtatrabaho abroad, iba naman ang tinatrabaho ng asawa mo or girlfriend mo. Naku po, tatang! Pumunta naman tayo sa mga risks. Alam mo bang talamak ang illegal recruitment sa atin? Ayon sa Statista Research Department, noong February 2, 2022, mayroong 1,800 na kaso ng illegal recruitment ang na-record mula January at October ng 2021. Mas mataas ito kesa sa nakaraang taon at patuloy pang tumataas. Ang apat na common targets ng mga recruiter ay mga family providers, mga nag-aambisyon na lumabas ng bansa, at mga estudyante na bagong graduate na katulad mo. Ilan sa mga modus operandi ng mga illegal recruiter na ito ay ang internet scam o blind ads, direct hiring, tourist worker scheme, backdoor point scheme, student worker scheme, at visa assistant or consultancy scheme. Kaya mo ba naharapin ang mga challenges na ito? Financially capable ka ba? May kwalifikasyon ka ba? Handa ka bang iwan ang iyong pamilya para magtrabaho abroad? Kaya kung nagbabalak kang mag-abroad, abay isipin mo muna, alam mo ba ang mga risks at mga challenges ng pag-abroad? Okay, so ngayon po ay talagang napakabuti ni Lord at ating pong pinag-usapan yung ating pong mga rason kung bakit hindi makaipon. At sabi nga po kanina sa ating mga napag-usapan, malaki pa po yung oras para makaipon ng mga OFW. At kayo po iniimbitahan namin na talaga po huwag po tayong matakot mag-ipon dahil po talaga ito ay makakatulong po sa ating mga pamilya. Ngayon, si Rico, ano mo sasabi po ninyo at gusto niyong sabihin para maging gabay sa ating mga OFW? Yan po, ang sekreto po para po tayo maging magtagumpay na OFW ay mayroon po tayo magandang plataforma para po sa ating kinabukasan, may exit plan po tayo. Huwag po natin iisipin na ang pag-abroad ay pang lifetime, ito po ay pagtituran lang po. At ang una po ay mahalin ang pamilya at may tamang relasyon sa Diyos upang makamit po natin ito bilang isang manggagawang Pilipino po. Yan. So napakahalaga talaga po na may relasyon sa Diyos para po makaipon. Maging tama po ang motibasyon, bakit po nag-a-abroad at hindi pansamantala ang pag-abroad. Ito po ay hindi pagmatagalan, pansamantala lamang. Kaya dapat po ay
isipin ang kinabukasan at kapag umuwi, ay dapat po ay meron po tayong magagastos o ating pong mapapag-umpisahan pag tayo po ay nag-for good na. Yan. Napakaganda. Thank you so much po, Sir Rico and Ate Joy, sa mga inputs ninyo patungkol dito sa topic na ito. Napakagandang pag-usapan. At katulad nga po na inyong nasabi, no, kung tayo po ay may maayos na relasyon sa Diyos, maayos din ang ating relasyon sa ating pamilya, and we will become good stewards of the blessings and resources na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. But let's share po, no, ang sinasabi ng Word of God patungkol dito po sa bagay na ipinagkakatiwala sa atin. Let's read it from Luke. Yan, paki-flash po sa ating screen. Luke chapter 16 verse 10. It says, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. At sa Tagalog, Ate Joy? Yes, at sabi nga po, ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, ibig sabihin po nito ay ang bagay po ito ay mangyayari lamang na tayo mapapagkatiwalaan. Una, kung tayo po ay may relasyon sa Diyos. Kung tayo po ay may takot sa Kanya, so tayo po, anuman ang bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, maliit man o sweldo mo, malaki man ang sweldo mo, pero ito'y gagamitin mo sa tama at ilalagay mo sa maayos na goal ng iyong buhay, so bibigyan ka pa ng Diyos ng higit na pagtitiwala sa mga malalaking bagay. At tayo po ay magagawa po din natin bagay nito. Una, kung tayo po ay aminin natin sa ating sarili na hindi natin kaya itong mag-isa. Kailangan natin ang Diyos at kailangan natin ang tulong niya. Kaya kung kayo po ay nakaka-relay na nahihirapan po kayo na ang inyo pong mga tinatangkilik ngayon ay kayo po ay maging kumbaga busaya, kailangan po natin ang Lord. At para po tayo pagkatiwalaan pa sa mas malaking bagay, kailangan po natin humingi ng gabay sa Kanya. Una, aminin po natin sa ating sarili na tayo may pagkakamali sa ating pong paghawak ng ating pong mga tinatangkilik. At pangalawa po, ay tanggapin natin po na ang Panginoong Hesus lang ang pwedeng bumago sa puso natin dahil hindi po tayo perfecta. So, napakahalaga po na ang Diyos ay kasama lagi natin sa mga bagay na pagdedesisyon. No? Kaya baka may dadagdag ka, Ma'am G? Kung tayo po ay mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, asahan po natin na pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon sa malalaking bagay. And in contrast, kung hindi po tayo mapagkatiwalaan sa kakarampot na sinusweldo natin ngayon, since yun po ang ating topic, pinag-uusapan po natin ngayon, mahihirapan din po na ipagkatiwala sa atin yung mas malaking blessing. So, let's be faithful with little, be it our time, our talent, or our treasure. Let us be a good steward of those blessings kasi po tayo ay katiwala lamang. Tayo po ay managers lamang at ang Diyos ang boss ng lahat ng pagpapala na mayroon tayo. Why don't we lead them to a prayer, Ate Joy? Yes, so para po sa pagtatapos, napakahalaga ng pananampalataya para maging maayos ng pamumuhay, maayos ang ipon, para po buo ang pamilya. Ayan, at maging kapaki-pakinabang po sa ating bansa at sa bansa natin. So ngayon po ay inaayahan po kayo. Tayo po panalangin, humingi po ng tulong sa Diyos upang maggabayan po tayo para po sa tama nating pamumuhay dito sa lupa. Sige po, tayo po tumungo at tayo po manalangin. Maraming Diyos, sa oras pong ito kami po ay nagpapasalamat dahil kayo po ang may-ari ng lahat ng bagay, O Diyos. At kami nga po ay katiwala lamang. Sa hapong ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad kung kami man po ay hindi naging mabuting katiwala sa maliliit na bagay. At ngayon nga po, Panginoon, ay tulungan niyo nga po kami na kami po ay magawa po namin ng tama ang inyo pong mga ipinagkatiwala sa amin upang ito po'y mapaunlad namin at kami maging pagpapalagin sa iba. O Diyos, sa hapong ito, binubukas ko po ang aking puso at tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay upang ako'y magabayan sa tama po at higit na makakabuti sa aking buhay upang ang aking pamilya ay maging maayos, O Diyos. Kaya po sa hapong ito, patuloy po niyo akong gabayan at tulungan at patuloy na kalingain sa anumang bagay na ipagkakatiwala mo pa, O Diyos. Salamat po
At sa inyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So kung sa hapong pong ito, kayo po ay sumabay manalangin at patuloy pong nais niyo pang lumago para po sa ating relasyon sa Diyos at na po maging maayos ang ating pamumuhay, mga kababayani, willing po kami tumulong sa inyo. Kaya pwede po kayong mag-message, pwede kayong kumonect sa amin through aming pong FB, through ating pong Instagram, at dyan po sa mga nakalagay po sa ating screen, yung mga contact number po, ay pwede po nyo kaming message po at kami po ay agad ay tutugon sa inyo po mga tanong at mga hihinging payo para sa inyong buhay. Ano po? Ayan, at maraming salamat mga kababayani sa inyong pagsama sa amin sa isang oras na makabuluhang talakayan. At sa mga bumati po, ayun na nasa comment sections natin, maraming salamat for joining us this afternoon. Hindi man namin mabasa, no, later, sige, mag-comment kami dyan ni Ate Joy. Thank you for tuning with us. Thank you, Sir Rico, sa papaunlak ng aming paanyaya. Yes, thank you. Ayan. At sobrang happy ang aming Ate Joy. Pastor Nene, magpagaling po kayo at makasama namin kayo muli, no, sa susunod na linggo. At sige, tayo ng dalawa, Ate Joy, i-deliver na natin tong ating yes. Kaya mga kababayani, tandaan yung palagi, mahal ka ng Diyos. God bless everyone. See you next week. Kasama ka, palaging masaya. Ano man ang problema, matutulungan ka ng GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay, kapaki-pakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na nilalampasan. Kaya ating parangalan itong ating kabayan sa ginawa niya kapangyarihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami.
GFM, gabay ng Filipinong manggagawa abroad.